Oh. Chef, ba't parang malungkot ka? May problema ka ba? Wala. Papaisip lang kasi ako eh. Para kasing hindi ako makontento sa kung ano meron ako ngayon. Bakit? May trabaho naman tayo ah. Maganda naman sahod natin. Tsaka kumakain naman tayo 3 beses sa isang araw ah. Dapat makontento ka. Ewan ko ba pre? Basta parang hindi ako mapakali. Hindi ako makontento. Dapat pre, marunong ka makontento sa kung anong meron tayo. Yung iba nga dyan, walang-wala eh. Tsaka maganda naman trabaho natin ah. Nakakain pa tayo na maayos. Ewan ko ba? Basta, hindi ako makontento eh. Hindi ko maintindihan yung nararamdaman ko. Sige na, dito na ako. Yung pre. O Isko, kamusta? Uy, Nico, ikaw pala yan. Okay lang naman. Ikaw ba? Kamusta ka? Okay lang naman Isko. Nga pala, napansin mo ba si Joseph? Mahigit 1 linggo na rin kasi siya hindi pumapasok sa amin eh. Nico, pasensya ka na. Matagal ko na din kasi hindi nakikita si Joseph. Hayaan mo, pag nakita ko siya, sasabihin ko, hinahanap mo siya. Ganun ba? Sige Isko, dito na ako. Papasok pa ako eh. Balitaan mo na lang ako pag nakita mo si Joseph. Sige, Nico. Ingat. Uy, Chef! Kamusta ka na? Hindi ka na pumapasok ah. Halos mag-1 linggo na. Dinadaan kita sa inyo. Lagi kang wala. Hindi kita matsyempuan. Ano bang nangyari sa'yo? Pasensya ka na Nico kung hindi ko nasabi sa'yo. Nag-resign na nga pala ako sa trabaho. Naalala mo ba yung sinabi ko sa'yo noon na nalilito ako kung anong gagawin ko sa buhay ko? Umuwi muna ako ng probinsya para ma-relax ako at makapag-isip na rin kung anong paplanuhin ko. Ganun ba, Chef? So paano ka ngayon yan? Wala kang trabaho. Saan ka pupunta? Hindi Nico. Kaya lang naman ako umuwi dito kasi kukunin ko yung mga gamit ko. Babalik din ako ng probinsya. Napag-isip-isip ko na kasi kung anong plano kong gawin sa buhay. Susubukan ko magnegosyo doon. O sige, kung anong desisyon mo. So paano? Pasok na ako ah. Sige, sige. Uy Nico, kamusta na? Okay lang naman. Balita ako. Sensado ka na daw ah. Nakabili ka na daw ng bahay. Tsaka mga sasakyan. Tsaka yung negosyo mo. Kapalago mo daw ah. Paano mo nagawa yun? Ano nangyari? Ayun ba Nico? Sige, kikwento ko sa'yo. Vince, Enchong, mauna na kayo sa bahay. Kakausapin ko lang yung kaibigan ko. Sige po. Tara Nico, kikwento ko sa'yo dun sa kubo. Tara. O nga pala Nico, kamusta ka na? Anong trabaho mo ngayon? Doon ka pa rin ba pumapasok sa dati? Pre, dun pa rin. Walang pagbabago. Ikaw, paano ka umasenso sa buhay? Naalala mo ba pre yung sinabi mo sa akin noon? Na makontento tayo sa kung anong meron tayo? Oo pre, tama ka dun. At sangayon ako sa sinabi mo na yun. Pero pre, magkaiba tayo ng pananaw at paniniwala sa salitang kontento. Oo pre, makontento tayo sa kung anong binigay sa atin. Pero pagdating sa buhay, hindi ka dapat makontento. Lalo na kung may pangarap ka at may gusto kang marating sa buhay. Tulad ko, may motor ako noon. Pero hindi ako nakontento. Pinilit ko magkaroon ng sasakyan. Hanggang sa nagkaroon na rin ako ng bahay at lupa at lumago pa yung mga negosyo ko. Kasi kung nakontento ako sa kung ano meron ako noon, hindi ko makakamit yung mga bagay na meron ako ngayon. Tama ka nga dyan, Sep. Dapat pagdating sa buhay, hindi tayo makontento. Lalo na't may mga pangarap tayo. Huwag natin limitahan yung mga bagay na kaya pa natin gawin. Maraming salamat ha, dahil sa'yo may natutunan ako. Wala yun. Spirit, lead me where my trust is